Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Makulong na kaya si Carlos ngayong nakita na ang ebidensya sa ginawa niyang kasamaan kay Irene? At tuluyan na kayang makatakas si Lynette sa pagkakabihag sa kanya ni Carlos? Magandang araw at eto na nga tayo sa ating pinakaabangang tagpo sa Abot Kamay na Pangarap. Welcome to my channel. Please don't forget to like, comment, and click the bell button para lagi kayong updated sa aking mga videos. Samantala, dahil sa hindi pa nila mahanap si Lynette at Carlos, labis-labis na ang pag-aalala ni Annalyn sa nanay Lynette niya. Ipinagdadasal ni Annalyn na wag naman sanang maging makasarili si Doc Carlos at maisip niya na may mga taong nag-aalala para sa nanay niya. At sana mali sila ng iniisip. At sana wala siya talagang kinalaman sa lahat ng nangyayaring ito. Gusto lang naman niya na bumalik ang nanay niya at makita na itong muli. At kung saan man siya ngayon, sana ay ligtas siya. Halos kalat na din sa buong ospital ang balita sa ginawa ni Carlos kay Irene at sa nanay Lynette niya. At ngayon, hindi nila makita at makontak ang nanay nila kung saan ito dinala ni Carlos. Habang si Harry naman ay todo tanggol at hindi matanggap na si Carlos ang pumatay kay Irene. Samantala sa bahay ng tito ni Carlos kung saan dinala niya si Lynette, nagawa ni Lynette na matakasan si Carlos sa pamamagitan ng plato na ipinukpok ni Lynette sa ulo ni Carlos. Agad tumakbo pababa si Lynette at nakita niya ang susi ng bahay. Dali-dali niyang binuksan ang pinto para makalabas siya pero pagdating niya sa gate, nakapadlock ito. Takot na takot si Lynette habang si Carlos naman hawak-hawak ang ulo niya na sinundan si Lynette at galit na galit ito. Sinabihan niya si Lynette na hindi siya makakalabas ng gate dahil hawak niya ang susi nito. Huwag mo nang tangkain na tumakas, Lynette. Hindi ka makakaalis dito. Akala mo siguro matatakasan mo ako. Hindi mo ako pwedeng iwan, Lynette, dahil dito na tayo bubuo ng pamilya natin sa bagong bahay natin. Malayo sa kanila at sa mga taong gustong sirain ang pagsasama natin. Kaya walang nagawa si Lynette kundi sumigaw ng saklolo at humingi ng tulong. Nagkataon naman na bumalik ang tagapaglinis ng bahay na si Arman dahil may nakalimutan siyang sabihin kay Carlos. Nang bigla niyang marinig si Lynette na humihingi ng saklolo. Sumilip siya sa gilid at nakita niya si Lynette na umiiyak at sinasaktan ito ni Carlos. Hinila niya ito papasok ng bahay habang nagpupumigla si Lynette sa pagkakahawak sa kanya ni Carlos. Bigla siyang napaisip na baka dinukot niya ang babae na kasama niya kaya dito niya dinala sa bahay ni Sir Gary. Hindi naman makapaniwala si Arman sa nasaksihan niya at agad siyang umalis. Habang sa loob ng bahay, itinalay muli ni Carlos si Lynette at sinigurado niya na hindi na ito makakatakas pa. Samantala, nagpunta naman sila Tiang Susan at Josa sa mga pulis para magsampa ng kaso laban sa punerarya na nagtago ng bangkay ni Irene dahil sangkot din sila sa krimeng ginawa ni Carlos. Binayaran at inutusan sila nito na sunugin ang bangkay ni Irene para maitago ang katotohanan. Ipinagpasalamat nila Tiang Susan na agad silang nagpunta sa punerarya dahil nakuha nila ang ebidensya sa ginawang kasamaan ni Carlos at ito ang magdidiin sa kanya na siya ang pumatay kay Irene. Kaya agad nilang inasikaso ang bangkay ni Irene para makuhanan nila ito ng autopsy report dahil ito ang makakatulong sa kanila sa mga ebidensyang kailangan nila para mabigyan nila ng hustisya ang pagkamatay ni Irene. Walang kaalam-alam si Carlos na hindi natuloy ang pagsunog sa bangkay ni Irene na ipinag-alala naman ni Enpoy. Kaya agad niyang tinawagan si Carlos para sabihin na hindi nila nagawa ang inutos nila dahil nahuli sila ng mga pulis. Ikinagalit ito ni Carlos dahil wala na siyang ligtas. Ang katawan ni Irene ang malaking ebidensya laban sa kanya na ikakabagsak ng pagkatao niya. Samantala, kinabukasan sa Apex Hospital habang naka-duty si Zoe, biglang may nagpabigay ng bulaklak sa kanya at may nakalagay na sulat. Sabi ni Doc Joy, kanino kaya galing yan at may pa-note-note pa. Kinilig naman si Zoe ngunit nang binasa ni Zoe ang sulat ni Dax, na miss na siya nito at kung bakit hindi na siya dumadaan sa kwarto niya, biglang napasigaw si Zoe at sinabi niya kay Doc Joy na itapon mo nga yan, galing yan kay Dax. Ayaw tigilan ni Dax si Zoe at prosigido itong ligawan niya dahil naniniwala siya na balang araw mapapaibig niya din ito. Kaya lagi niya itong binibigyan ng bulaklak na ikinaiinis naman ni Zoe. Sa di kalayuan habang may kausap si Justin,
Nakatingin siya kay Zoe at nakita niya itong itinapon niya ang bulaklak na ibinigay sa kanya. Nilapitan niya si Zoe at naitanong niya kung bakit mo naman tinapon yung bulaklak na bigay sa'yo. Hindi mo ba nagustuhan? Alam mo Zoe, may napapansin ako. Lapitin ka ng mga taong kriminal, katulad ni Dax, yung nanay mo, tapos si Doc Carlos na ngayon, na hinahanap dahil sa ginawa niya sa ex-wife niya at hindi malaman kung saan niya dinala si Tita Lynette. Bakit kaya? Inis naman na tiningnan ni Zoe si Justin at sinabi niyang, nangiinis ka ba o nangiinsulto? Wala akong pakialam sa sinasabi mo Justin. At pwede ba tigilan mo ko? Ba't di mo na lang kaya bigyan ng panahon ang nanay mo para magkaayos kayo? Hindi yung ako lagi ang nakikita mo. Saka umalis si Zoe. Naiwan naman si Justin na nag-iisip na balang araw, malalaman ko din ang mga sekretong tinatago mo Zoe. Samantala, kausap ni Giselle si Robert at nalaman niya ang nangyari kay Lynette dahil nabalitaan niya na ang mga nangyari. Lalo na sa ginawa ni Carlos kay Irene at ngayon kay Lynette. Kaya hindi niya mapigilang magalit kay Carlos dahil tama lahat ang kutob niya na may tinatago talaga siya. Kahit noon pa iba talaga ang pakiramdam ko na may gagawing hindi maganda yang kay Lynette. At ngayon heto na, tinangay niya si Lynette kasi natatakot siya na malaman ni Lynette ang ginawa niya. Wala talaga akong tiwala sa Carlos na yan noon pa man. Kaya agad sinabihan ni Giselle si Robert na magpatawag sila ng meeting sa buong East Ridge para agad mahanap si Lynette at humingi ng tulong sa mga nakakakilala kay Carlos. Habang magkausap ang dalawa, dumating si Annalyn kaya sumama na rin siya papuntang East Ridge. Nang makarating sila sa East Ridge, kinausap nila si Doc Katie para humingi ng tulong sa kanila at kung maaari ay magkaroon sila ng meeting. Agad naman sinabi ni Doc Katie sa lahat kaya nagpuntahan sila sa diagnostic imaging room. Nakita din ni Doc Lyndon si Annalyn at kinamusta niya ito dahil nalaman niya ang ginawa ni Doc Carlos sa nanay niya. Sabi ni Annalyn na hindi pa din namin makontak si nanay at si Doc Carlos hanggang ngayon kaya pumunta kami dito at nagbabaka sakali na may malaman kami sa kinaroroonan nila Doc Carlos. Nagsabi naman si Doc Lyndon na tutulong ito sa paghahanap sa nanay niya, na ipinagpasalamat naman ni Annalyn. Maya-maya ay nagsalita na si Robert sa harapan ng mga taga-East Ridge. Nakikiusap po kami sa inyo lalo na sa mga taong naging malapit kay Doc Carlos. Kung kinonta kayo o kung alam nyo kung nasaan siya, ipagbigay alam nyo lang po sa amin. At sana ay matulungan nyo po kaming mahanap si Lynette at si Doc Carlos. Samantala, naabutan naman sila ni Harry habang nagsasalita si Robert. Hindi nagustuhan ni Harry ang ginawa nila. Kaya ikinagalit niya ito. Sumigaw si Harry na kayong lahat na mapagkunwari, itigil niyo yan at nagpatawag pa talaga kayo ng assembly para siraan ang dad ko at ginagawan niyo ng kwento na hindi niyo pa napapatunayan na siya ang gumawa. Sabay tumingin siya kay Annalyn at dinuro niya ito at sinabing lalo ka na Annalyn, wala kang karapatan pagbintangan ang dad ko sa mga pinagsasabi mo. Hindi mamamatay tao ang dad ko. Nakatingin lang si Annalyn kay Harry. Naaawa siya para dito. Ayaw niyang patulan si Harry dahil naiintindihan niya kung ano ang nararamdaman nito pero sana maintindihan din niya ang kalagayan niya kung bakit din niya ginagawa ito dahil nasa peligro din ang nanay Lynette niya na kailangan niyang iligtas sa kamay ni Carlos. Agad naman inawat ni Doc Katie si Harry na tama na, walang kasalanan si Annalyn. Nag-aalala lang din siya para sa nanay niya dahil hanggang ngayon hindi nila makontak si Carlos kung nasaan sila. Sana maintindihan mo din kung bakit sila nag-aalala dahil magkasama sila ng daddy mo. Sa galit ni Harry, bigla na lang itong umalis habang si Annalyn niyakap na lang ng tatay Robert niya. Paano tatanggapin ni Harry ang katotohanan na si Carlos ang pumatay sa tita Irene niya? Ano ang gagawin ni Carlos kapag nalaman niya na hindi na-cremate ang bangkay ni Irene? Malaman kaya nila Annalyn kung saan dinala ni Carlos ang nanay Lynette niya? Yan ang ating pakaabangan dito lang sa Abot Kamay na Pangarap. Huwag bibitiw at huwag kalimut na mag-subscribe. Maraming salamat po and God bless.